pilola mutima batina banga mudola kulibe ngaya ngaya bio mutima mima banga mudola kulibe pilola mutima batina banga mudola kulibe ngaya ngaya bio mutima mima banga mudola kulibe in my heart in my heart you know in my heart in my heart. Hi guys, maayong hapon sa tanan. Mura gabi na diri sa mua, pero actually hapon pa. Magti 3 o'clock pa na hapon. So ngayon is day off ko. Punta tayo doon sa 8 euro guys kasi bibili tayo ng pagkain. Let's see kung anong mapapala natin today, anong makukuha natin today or mabibili natin today doon sa 8 euro kasi parang sakto sa oras ako na pumunta doon. Hindi ako pumila ahead of time like the other people, but umuulan ngayon. So I don't know kung merong maraming tao doon ngayon guys. Let's just try kung meron tayong mabibili doon or maabutan pa tayo ng kanilang rasyon doon sa 8 euro. So let's go! Uulan talaga guys. Taligsik na lang siya. Pero hindi naman kasi uso dito sa amin payong-payong guys. Yung iba nagkapayong pero I'm used to it. So andito na ako guys. Magsa-start na yung pila very soon. Actually may mga nakapila na. But there's not a lot of people. Ito na siya dito. Yan. Andiyan na yung pila. So pipila na tayo and ready na rin yung aking 8 euros. So ito na yung 8 euros ko guys. Yan. Ito lang ang budget ko para sa food shopping na to. This is about 500 pesos dyan sa atin sa Philippines. So ito na yung aking bag. Dalawa yan guys. Yung isa is medyo maliit andoon sa loob. Yan. So tingnan natin kung pupuno natin to. Kasama ko naman si Nico. Tapos kapag tapos na daw ako, tawagan ko lang siya para sunduin niya ako malapit dito sa pintuan. Likuran ko guys, may mga nakapila din. Yan sila. Pero dun sa harap ko mas marami. Pero it's okay kasi I'm not really expecting naman na marami makukuha palagi dito. Kasi depende talaga kung ano yung makukuha nila galing sa store. Yung madi-deliver nila galing sa store. Yung mga items na pa-expire na or last day na lang siya today or hanggang bukas na lang. But let's see ano yung blessing na makukuha natin today dito. Actually medyo nilalamig ako ba kasi hangin siya guys. Pero actually okay lang. Kaya naman. So ayan na. The line is moving. Tapos pila na tayo guys. Pasok na tayo doon sa loob sa 8 euro. Feeling ko mas marami ang pumipila kapag weekends. Kasi nga walang trabaho guys. And mga naka-day off siguro yung mga andito ngayon. Pero marami-rami rin kami ngayon sa pila talaga. Bukas na nga yung door guys. So papasok na tayo. Sa first, malapit sa door, mayroong box doon na pwedeng kunan ng tinapay. Yung mga available din doon is yung gluten-free na mga bread. Guys, bugat na po kaya kung bit-bit do as in. Andun si Nico, nasa parking siya. So, palalapitin ko siya dito guys kasi sobrang bigat. Guys, grabe as in. Sobrang dami kong kuha today. Sobrang dami kong nabili for 8 euros. Gata. Guys, dalawa akong bit-bit guys. Oh, napadri guys. Duha na kabag guys, bukat kayo as in. Asa naman ni sini kung wa naman ning duol diri nako. Abi siguro niya madto ko dito ba. Diri ra ako siya paabuton guys kay bukat good. Na guys, yung unang bag. Lalagay na natin doon sa car. Tagalan pala siya guys kasi tingnan niyo yung car nag-moist siya ba. Nag-moist siya. Sobrang dami kong nakuha doon. Nabili for 8 euros. As in, sobrang sulit itong araw na to. Akala ko kasi wala na ako mapapala kasi nga late na kaming pumunta. But
Sobrang daming stocks nila ngayon guys, and kompleto yung pagkain namin ngayon. May pagkain para sa tao at may pagkain para sa hayop. And yung gusto kong bilihin talaga, nakuha ko doon guys. Doon ko nabili for 8 euros. Kasama na siya doon. Sobrang sulit talaga nito. So punta na tayo sa next na pupuntahan namin, kasi mayroon kami mga gamit dyan sa likod na kailangan kong i-dispose, kailangan kong ipamigay kasi hindi na namin siya kailangan sa bahay, hindi na namin ginagamit. So ipamimigay namin. The other day nagbigay na ako doon, naglagay na ako doon sa Salvation Army ng mga blankets, mga pillows. So ngayon guys, sobrang daming clothes ni Anika, tsaka mga gamit sa bahay, gamit sa kusina na hindi ko naman na ginagamit. So instead na matambak siya sa bahay, ipamimigay ko, mamimigay namin para magamit ng ibang tao. So tutulungan na lang ako ni Nico guys, siya na maglalagay ng mga gamit doon sa, dito natin lalagay sa Pelastus Armea or Salvation Army. This box going Kila? All of that? Ito guys, ito yung bag ni Anika. Puno yan ng toys and Anika's toys and clothes. So guys, hindi ito basurahan ha. This is Pelastus Armea. Sa Finnish, Pelastus Armea, but in English, it's Salvation Army. So if you have like used clothes, mga gamit sa bahay na pwede pa naman siyang magamit guys, pwede nyo siyang ilagay sa box na to, o kaya naman doon sa Conti for the Red Cross. Tapos both of them have their own kirputuri stores. Pwede nilang ibenta for a cheaper price. And gagamitin nila for funding sa kanilang mga programs or i-support sa kanilang mga programs guys. So, it's better na mag-donate, di ba? Kaysa naman na nakatambak lang sa bahay tapos hindi magamit. Andito kami sa Puilo guys kasi may kailangan kaming bilhin para dun sa fireplace namin. Sira kasi yung parang bakal-bakal niya. So, gusto ni Nico na palitan yun. So, titingin-tingin din ako ng mga anik-anik dito or mga kailangan namin sa bahay na pwede natin mabili dito sa Puilo kasi mas cheaper dito compare sa ibang stores. Guys, dito sa Finland, yung tenga ng baboy, hindi yung ginagawang sisig. Dinadry nila yan, tapos yan yung pinapakain sa aso. Yung parang snack siya ng aso ba. So, ito yun, oh. Isang piraso ng tenga ng, ng baboy, guys, is €1.59. So about 60, no, hindi nga 60 more than 100 pesos na isang tenga lang yun isang tenga guys. Ito tenga to ng baboy kasi hindi kinakain ng mga Finns yan, hindi nila kinakain yan guys, pero sa atin sa Philippines masarap ito, di ba? Ginagawa itong sisig sa atin. Guys, I wanna share to you something. Alam niyo ba, sumahod na ulit ako sa YouTube. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Like what you all are like expecting. So, tama lang siya na sumakto doon sa 70 euros guys na bracket. Or yung minimum ng YouTube para sumahod. So, thank you for you all. Kasi mabibili na namin yung isa sa mga pinakakailangan namin sa bahay. As you all know, we are really like trying to segregate all the basura that we have. So ngayon guys, makakabili na siguro kami ng compostore o yung pang-compost ng mga bagay-bagay like yung mga vegetables, mga yung mga salin-salin ng mga vegetables namin guys ba, yung mga peel, yung mga seeds, yung mga ganun. So mako-compost namin siya kasi lagi namin siyang tinatapon dun sa mixed waste namin, and we wanted to minimize the mixed waste kasi nga it costs a lot of money. Binabayaran kasi ang basura dito sa Finland, kaya kailangan namin ng own compostory namin or yung pang-compost ng mga gulay, mga dahon-dahon. Ito siya guys, so ito yung Farm-Marie Compostory. Farm-Marie Compostory, 320 liters. Ito lang ang bibilhin namin kasi ito lang yung kaya ng budget.
39 euros 90 cents. So, ano siya guys, 40 euros na siya. So, meron pa akong salin na 30 euros. Diba? So, ito na ang bibilihin namin kasi kailangan talaga namin to para dun sa bahay. Kasi we cannot throw the yung mga balat nga ng saging sa mixed waste palagi kasi it will cost us a lot of money sa basura. As well as magagamit din namin kasi yung compost guys sa garden kapag na-gardening kami, diba? So, ito yung isa sa bibilhin namin. Mabigat ito. Ito yung para sa fireplace. Tapos, yung compostory, yung pang-compost guys, is bibilihin na namin today kasi pinakailangan talaga din namin yan sa bahay. So, bibili din kami ng balde guys na basurahan namin sa loob ng bahay. Diyan namin ilalagay yung mga material or yung mga basura na yung pwede siyang nabubulok. Kasi wala kaming nabubulok na basura na basurahan sa loob ng bahay guys. So, kailangan namin yan. Tapos, itong mura lang ang bibilhin namin kasi hindi naman nakailangan na sobrang expensive talaga. Hindi na mabuksan ni Nico. Naghanap kami guys kasi medyo mahirap yung isa. Yung ganito lang nalalagyan. Maybe the color green is nicer. Tää sarana on kyllä vähän sellainen, että monta kertaa se katkee tosta. Niin kyllä. Mut voihan tätä käyttää silti vaikka se katkeekin, niin pysyyhän se tässä päällä. Okay. Alright guys, so nakapili na kami. So bibili din kami nitong compostipussy or yung garbage bag na for compost talaga siya. Yung natutunaw siya. Meron din actually plastic version niya na natutunaw din siya agad guys. Yung for compost. But we will buy this for now. Tapos kukuha din kami nitong ganitong basurahan. But we will not buy the cover anymore. I think just like that way. Guys, salamat ng marami sa inyo. Nakabili na talaga kami ng pang-compost namin. Maoto guys, no? Wala pa mi nakauli sa among balay. Napami diri sa Castarik kay need ni Nico na i-cut yung binili niya na metal guys. Kasi medyo mahaba siya. Wala kasing exact size para dun sa fireplace namin. So, kailangan tong i-cut. Kaya dumaan kami dito sa Castarik kasi since on the way naman na siya. Para magamit namin siya agad tonight. Oh, there's also birds here now. Sobrang gulo ng kanyang talyer, guys. Sabi niya, hindi ito pwede linisin kasi nga, hindi niya matatandaan sa nakalagay yung mga ganyan-ganyan. Naiintindihan ko naman, guys. Kasi ganyan talaga kapag, mahilig magmekaniko, magbutingting ng mga kung ano-anong gamit, guys. Kaya, ganyan talaga siya. Kasi yung tatay ko, guys, mekaniko din si tatay. Kaya, I know yung mga ganitong klaseng mga lugar. Alam ko yung paano nila inaayos yung mga gamit nila guys. Tapos hindi yan siya pwede basta-basta na ilagay lang kagaya sa babae na dapat naka-arrange. Di ba ganun talaga pag lalaki? They have their own world pagdating sa mga ganyan guys. Kasi sabi niya kapag nilinis daw yan, may isa na natanggal dyan sa place na yan, di niya na makikita yan. Mahihirapan siya. Compare sa nakaganyan na siya guys, naka-open lang. Alam niya kung saan nakalagay. Tsaka sobrang dami niya rin talagang abubot guys. Lahat for welding, for pangkat ng mga metals. Sobrang daming gamit ni Nico dito. As in. Tapos yan yung color red na yan is firewood machine yan siya guys. Yan yung pangkat ng firewood din. Tapos yung mga firewood andoon. Itong talyer niya talaga is multi-purpose ito. Nagiging storage din ito pag winter. Dito nakastore yung mga firewood. Alas 4 pa jud diri sa hapon guys. 4 o'clock pa ng hapon dito sa Finland. Pero tingnan nyo naman. Sobrang dilim na guys. As in, ngit-ngit na jud siya. Pero pag summer, sobrang bright pa ng kahit 12 midnight dito sa amin. Pero ngayon, since taglagas nga, kaya
sobrang dilim. Alam niyo ba guys, I have a good news. Nagmelt yung snow today, but today was a bit raining, kaya hindi kami nagpunta sa forest para maghunting. Bukas guys, medyo cloudy, but it will be a little bit sunny din. So, baka punta tayo bukas ng forest. Tingnan lang natin kung kakayanin, hindi sumama yung pakiramdam. Kasi ngayon guys, siniko na naman yung parang merong flu. Ako ang una, tapos ngayon siniko na naman ng parang meron. So, tingnan natin bukas kung kakapunta tayo ng gubat kasi maghahanap tayo ng funnel chanterelles. Kita nyo naman sa previous vlog ko, yung napunta kami ng Prisma. Yung funnel chanterelles and yung chanterelle talaga is expensive talaga sila. And yun talaga yung mga binibili talaga ng mga fin. Lalo na ngayon na autumn. Kasi yung mga bullets guys, during summer and late summer lang yan sila. Autumn din meron, pero mahirap kasi siya hanapin dito sa lugar namin. But dun sa north part ng Finland guys, mas maraming ganon compared dito sa south. Ang marami dito sa south talaga is yung mga chanterelles and funnel chanterelles, tsaka yung ibang klase pa ng mga mushrooms. But next year, we will try to pick the other mushrooms na alam ko guys na pwede nating kainin. But let's see tomorrow kung makakapunta ako ng gubat. Got me acting so foolish, got me looking so stupid, so embarrassed I can't get you off my mind. Got me feeling so foolish, and I'm out of excuses. Naputol na gid guys. So humana ang trabaho diri, manguli na ta kay ipakita na nako sa inyo ang ako ang naggrocery dito for 8 euros. As in guys, sobrang dami kong nakuha today. And I'm so happy kasi na-excite na naman ako sa juice talaga. Kakarating lang namin ng bahay guys. And ito na nga yung 2 bags ng goods. Galing doon sa 8 euro shopping. O, diba? Meron na kayong pasilip sa kung anong mga laman dito. Pero, ilalatag ko to lahat. Ilalatag ba yun? O, ilalagay ko to lahat guys sa table para makita nyo ng mabuti talaga kung ano yung mga laman ng aking bags for worth 8 euros. Diba? Guys, puno na yung lamesa. May konting space na lang pero hindi na magkasya, marami pa dito sa bag. Pero ayusin ko pa rin para makita nyo to lahat. Oh my God. Nakakatuwa guys, sobrang dami. Guys, grabe, sobrang nakakatuwa. As in, punong-puno yung table namin. Hindi na siya magkasya guys. Pinagpatong-patong ko na lang nga yung iba kasi hindi na talaga siya magkasya. Pero isa-isahin natin to. Papakita ko sa inyo lahat-lahat. Ano-ano yung mga nabili ko doon for worth 8 euros. Guys, ito lahat ang nabili namin doon for worth 8 euros. Kita niyo naman, punong-puno yung table namin, guys. Pasensya na sa mga anik-anik na sa paligid, guys. Kasi nga, in the process pa yung aming bahay. Naglilipat pa rin talaga kami ng mga gamit as of the moment. But, anyways, wala akong pake kung gaano kagulo yung bahay namin ngayon. What is important is paano masusurvive and paano
malalagyan ng pagkain yung mga tiyan namin. And thank God for the 8 euro kasi sobrang dami nito guys. Kompleto, may para sa tao at may para sa hayop na pagkain. And this is just so amazing kasi 8 euros lang ito guys. Ito lahat-lahat na to guys. 2 malalaking bag na punong-puno na pagkain yung naiuwi namin sa bahay. Actually, hindi na magkasya doon sa likod ng sasakyan kasi nga medyo maliit nga yung car namin. And the 2 bags na dinala ko today is malalaki siya. Kaya sobrang punong-puno pa guys ng pagkain. Hindi na talaga siya magkasya. Tapos meron pang mga ibang gamit doon. This is just so amazing. Sobrang dami nito guys. So isa-isahin natin yung mga nabili ko doon for worth 8 euros. Sugod ta daring dapita, guys. So, nakakabili ako doon ng grapes. Yan, oh. Gwapa kay pa kayo si auntie, guys. Buanga ni, uy. Ano ilahaman ng kuano? Buanga kayo, Jude. As in, lamian pa kayo. Kabalo pa mo na yung isang box nito, guys, is almost 2 euros. So, 4 euros na ito. Diba? Tapos guys, nakakuha din ako doon or nakabili din ako doon ng Palvi Kulki. Sobrang sarap nito guys. Tapos smoked na siya. So para siyang bacon. So pwede to siyang gamitin para sa pasta. Or as if parang prituhin lang. Let's see, paano ko to dediskartehan bukas. Kasi gusto ko siyang tikman. Tapos meron din doong cake guys. Yan o, pork canalevos. Or yung carrot cake. Ito siya. Tapos, ito is, ano ito? Itong sausage guys, yung malalaking sausage. Diba? Uy, sayang kayo. Alam nyo ba, bakit siya inano? Sa ano pa naman ito, sa 23 pa ito ng November mag-e-expire. Kaso lang, nawala na yung kanyang vacuum guys. Kaya, hindi na siya ilalagay doon sa shelf. Yun. So, today lang ito lahat galing sa store. Dineliver doon. And pinick up pala ng mga dineliver or pinick up ng organization. Sabi kasi nila, minsan kumukuha sila, minsan din ni-deliver din sa kanila. Yan o. Tapos, meron pa ditong another kind of bread. Yung pula. Tapos, merong chocolate, Marabou. Tapos, guys, meron ditong blueberries. Actually, si Anika, hinihintay niya na to. So, siguro, pagbubuksan ko na siya nito kasi, guys, gustong-gusto niya talaga ito. Kailangan natin itong hugasan. Like, ito siya, guys. Nilagay na siya sa Habikiruwaka or sa waste food. For the reason na, kita niyo yung isang piraso doon sa loob. Papakita ko sa inyo, ha. So, nakasil pa siya, guys. Bubuksan natin. Ang reason is because there is one piece na merong, kita nyo ba? Yan o, parang nag-mold na siya guys. So, itatapon natin ito sa basurahan. Meron na kaming compost pit. So, ilalagay natin ito sa compost. Nalagay ko na doon sa compost namin guys. Ayan o, kailangan talaga siyang tingnan. Ay, wala siyang Ay, ito, meron din siyang sira. So, i-check ko ito isa-isa. Hindi ito kagaya nung blueberries na nakuha ko last time na kahit ni isang molds, wala talaga. Ito siya guys, meron. Pero hindi lahat. Kitang-kita niya naman, no? Diba? I think there's only a few pieces na merong parang molds. Kasi guys, yung blueberries, napaka-sensitive nila. Kapag na-scratch lang siya ng konti, magmo-molds na yan sila agad-agad. So, yan, tatanggalin ko yung mga molds na yan bago ko ibibigay ka Anika. So, nakakuha ako doon guys ng 2 blueberries na box. 2 box pa lang ng blueberries guys. Almost 8 euros na kasi for 3 euros and something ito or 4 euros ito doon sa shop. Tapos, ito guys, nakuha din ako nitong sweet paprika. Tapos, 2 mini organic na tomatoes. Yan o. Tapos, kumuha din ako doon ng paprika. Yan, 2. Tapos, nakakuha din ako doon, guys, ng maraming apple. So, kumuha ko ng apple, guys, kasi i-juice ko to. Yan. Meron kaming juicer, so i-juice namin yan. Tapos, nakakuha din ako doon ng 1 bag ng sibuyas. Sobrang daming sibuyas. So, hindi ko na kailangan bumili ng sibuyas. Tapos, guys, kumuha ako doon ng sobrang daming baby pinati or yung baby spinach. Itong baby spinach, guys, pwede namin siyang gawing salad. Pwede namin siyang i-juice din.
pangsahog sa munggo. Uy, parang gusto ko magmunggo. Ay, masarap magmunggo. Tapos, ayan, sobrang daming baby leaf na peanut tea or spinach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na bags ng baby spinach yung nakuha ko doon. Tapos, nakakuha din ako nitong zucchini. Ito man yung tinatanim ko sa garden, pero alam nyo ba bakit siya andun sa Havi Kiruaka? Kasi nagkaganyan lang siya, guys, Sa atin sa Philippines, binibenta pa yung mga nagkaganito, di ba? Pero dito, guys, kasi nga napakataas ng kanilang standard, so this will go to the Havi Ki or to the waste food. Kumuha din ako ng saging, guys. Hindi pa siya ganun kahinog, but I think papahinugin ko pa siya lalo para gumawa ulit ako ng banana bread. So, kuha din ako doon ng pak choy. Yan pak choy. Pak choy. Pak choy. Mahal ba yan ni diri sa amua, guys? Kabalo ba mo na ang per kilo? Ano, warag 10 euros. Mahal ito, guys. Uy, ang pak choy. Mahal yan siya. Basta mga green leafy vegetables dito sa amin, mahal siya, guys. Tapos ito din, leheti kali. Kali ito, guys. Pwede din siya itong i-juice. Actually, ang kinuha ko to, guys, for the purpose na i-juice ko siya. Kasi, kapag nag-juice ka kasi, kailangan mo ng sobrang daming fruits and vegetables. Kasi nga, yung fiber nun, hindi naman masasama. Yung juice lang ang, i-extract lang ng green leaves or ng itong mga fruits lang ang makukuha, guys. Tapos, yung pulp nito, of course, madediretso na yan doon sa aming compost pit. Diba? Tapos meron pa dito, ano to? Ito salad. Yasalati ito, guys, para sa tinapay. Ito meron pa ditong, yasalati din ito para sa tinapay na salad. Tapos ito pa, leheti kali or yung, tawag nito, hindi ko matandaan, guys. Ano yung leheti kali sa English? Nakalimutan ko, guys. Ano yun? Nakalimutan ko ano yung leheti kali sa English. Pag-iisipan ko muna. Nakalimutan ko na siya, actually. There are a lot of English words and Filipino words na nakakalimutan ko rin, guys. Kasi nga, tumatanda na tayo. Tapos, lagi kong ginagamit din kasi dito sa Finland yung Finnish na language. Tapos, guys, itong ruoho, sipuli, nakakuha din ako nito. Ayan, yung maliliit na sibuyas dahon. Yan. Tapos, kumuha din ako doon ng dill. Ang ganda pa ni dill. Ganda ni dill. Uy, wala pa kay si dill, guys. Mahal ra ba ningon ani, guys? Tag 2 euros man siguro ni or 1 euro something ni siya sa store. Tapos, diba dito, ilan lang gilabay. Actually, guys, na ano na siya, natawag nito, nag-yellow lang siya diha gamay, guys. Pero actually, gwapahon bagid kaayo siya. Papahon pa kaayo si auntie. Uy, mahal ra ba kaayo na? Di talaga ako mapalagay. Tiningnan ko talaga yung leheti kali. Alam nyo ba? Nung pabukas ko ng Google, naalala ko kung ano siya. Leheti kali, guys, sa English is yung kale. I don't know kung meron bang translation nito sa Filipino, but leheti kali is kale. And this is very rich in dietary fibers and a lot of nutrients, vitamins, and minerals. So, this is very good. Kasi pwede mo rin pala ito siyang lutuin. Pwede din siyang gawing salad. And pwede mo rin siyang i-juice. But I prefer to juice this one. Kasi, gusto ko lang ng juice, guys. Mas madali siya na mapasok sa katawan ko compare na lutuin ko siya kasi we do not have a lot of time para magluto talaga ng pagkain. Dari na putang dapita, guys. If you wonder what is this, hindi ito pagkain ng tao. Nilagay ko lang siya dito para malagay ko talaga lahat sa table yung mga nabili ko doon for worth 8 euros. This is dog's food. Meron silang malaking bag doon. Sabi ko, can I have some? Kasi para makatikim si Pimo ng different kind of dog food. Ito. So, dog food ito, guys. Hindi ito pagkain ng tao. Hindi din ito protein para sa tao. Para to sa aso, guys. So, ito is para kay Pimo. Bibigay ko to sa kanya mamaya. Titignan natin kung kakainin niya ba. Kasi, meron kasing different kind of food para sa aso. And I think this will suit for her. Si Pimo, guys. Kasi,
She's a girl. She's a girl. Tapos guys, nakakuha din ako ng Suomalainen Champ Portobello. This is a Finnish Portobello. Dito ito pinatubo sa Finland. Ito hindi ito tumutubo sa forest. Ito is galing ito sa taniman nila ng Portobello. Dito ito galing sa Finland, guys. Tapos nakakuha din ako doon, guys, na 2 kinds of cheese, mozzarella. Tapos ito is halloumi man yata ito, guys. I think it's it's halloumi. I think it's halloumi, guys. Yeah, this is halloumi. Oo nga, guys, halloumi nga ito, guys. Yung halloumi is pwede siyang lutuin sa pan, pwede din siyang i-grill. Yung halloumi, guys, is a mixture of 2 kinds of milk. I think from the goat and sheep. If I'm not wrong. So ito siya, halloumi ito. So we will pan fry this para pang appetizer. Pwede na rin yan siyang pang ulam, guys, actually. Kasi meron akong friend na kumakain lang siya ng cheese and milk and protein na galing sa vegetables. Ito, guys, is ginagawa niyang parang steak. Yung ano niya, yung halloumi. Tapos nakakuha din ako doon ng 2 Oatly, guys. Ito is galing sa oat milk. Ito siya, guys. Oat milk siya. Galing siya sa oats. And this is for cooking. So, pwede ito gamitin instead of yung kerma or yung food cream. Ito siya ang gagamitin natin. But the source of this is from the oats. Maganda din ito for making pasta. Tapos, ito dito, nakakuha ko ng 2 sandwich. So, ito is for sure, magiging dinner namin to right away tonight para hindi na kami gumawa ng tinapay namin or sandwich. So, meron akong 2 pack ng sandwich. And you know, this one is about 2 euros ito sa store, guys. Yung mga ganitong kind of sandwich. And sometimes they're like 3 euros or 4 euros. It depends. But I think this one is about 2.50 or 1 euros and 99 cents, something ganyan. Depende sa store kasi sa Lidl, mura yung mga ganito nila, parang 2 euro. Oo nga, basta guys, mahal din yung mga ganito, guys. Kumuha ako kasi today lang naman ito dinala doon. And okay pa talaga siya kainin for today. Kaya nasasayangan naman ako. Kaya kumukuha ako ng ganito, guys. Some of the people, they don't get this because meron siyang salami, guys. Meron kasi mga Muslim na nagpupunta doon. So, ini-ignore lang nila yung mga karne din. So, ako na kumakain ng baboy. Kita'y makaginansya, anak day. Diba? So, nakakuha din ako doon ng milk. This is lumo. Sabi ko sa inyo, dati na ang lumo mo is organic. Pero pag luma na, like ito, lumo. Luma. Ito, guys, luma. Ito mga pagkain na to, luma. Ito, lumo. Lumo. Organic, guys. This is from the grass-fed cows. Itong milk na to. Tapos, gata siya, guys. I think si Nico hindi pwede uminom nito kasi hindi ito lactose free. Yeah, this is not lactose free. So, ako lang ang iinom niyan, guys. Gagawin ko yung parang tubig. Kasi yung gatas dito sa amin parang tubig talaga. Ito na lang ang para kay Nico, guys. Carho. Alcohol ito, guys, pero 0%. But it's okay. Kasi umiinom naman yan siya kahit na alcoholiton. Tapos dito sa Finland, guys, lahat ng word na merong ton, alcoholiton without alcohol, lactositon without lactose, rahaton, raha is money, kwarta, rahaton, walay kwarta, rahaton. Murag ako na, guys, ang rahaton. Walang pera. Oy, may pera tayo. Nakabili tayo ng 8 euros. Diba? Kinsa gi makapalit og ani kadaghang pagkaon diya sa to sa Pilipinas. Tapos, guys, nung palabas na ako, guys, tapos na ako mamili ng mga pagkain doon, binigyan ako nung kahera ng kape. Actually, pinaplano ko talaga ito na bilihin kasi yung last na pakete ng kape namin, the same brand. Ito talaga, Paulig Juhla Mokka.
Yun na yung last pack na binuksan ni Nico kahapon. So, sabi ko, bibili ako. Kasi merong sale sa Talk Money na 3 packs for 10 euro. Pero ibang brand. Pero sabi naman niya, okay lang daw. Pero ito talaga yung prefer talaga namin na brand. And binigyan ako doon ng kahera. Actually guys, yung mga ganitong klaseng kape, ito yung favorite ng mga Fin, itong brand na to. And ito siya guys, natanggal na yung kanyang vacuum. Kita nyo malambot na siya. Kasi pag binili nyo to sa store, para itong bato guys. Kasi naka-vacuum seal yan siya. Wala siyang air talaga. Kaya, yun yung prefer na bibilhin. Pero pag sa store guys, ganito na siya. Wala na siya, kuan ba umay sa ilang paminaw. Pero sa amua guys, kay kita na tipidity man ta, labi na mga Pilipino, tipidity is the best policy man ta. Kahit na natanggal yung air niyan sa loob, bibilhin pa rin natin yan, di ba? Minsan nga, binibenta pa talaga yan sa mga stores. Pero dito guys, hindi na yan siya binibenta. Kaya, natatapo na siya. Instead of throwing, nilagay nila doon sa Havi Kiruwaka. Binibenta nila, hindi ko to nabili. Binigay lang to ng cashier kasi hindi ito kasali doon sa mga boxes. O, di ba? Kasama nito guys is yung chocolate yan. Nung palabas na ako ng store, binigyan ako ng chocolate and ng kape. Di ba? Solve na kayo guys. Kaya this is about almost, I think ito guys is about 5 euros yata or 4 euros something. So, mahal din yung kape na dito sa amin talaga. Kaya, I'm so happy na nakakuha ako niyan. Tapos kay Nico, since hindi siya makainom nitong milk kasi kailangan niya ng lactose free. Ito sa kanya, yung Karho. Karho sa Finnish, guys, is bear. Karho. Karho, bear. Si Papa Bear. And this one is si Mama Bear. Karho. Pero, ito siya, guys, wala siyang alcohol. Kasi nga, alcoholiton. Yan, nakalagay, alcoholiton. Tapos nakalagay dito 0%. Walang alcohol. Pero ako, rahaton. Walay kwarta. Raha is money. Ton is without. So, without money. Char lang, guys. Natay kwarta. Nakapalit. Good, oy. So, guys, diri na puntang dapitar. Ay, gihangak. Nagigugyaw-yaw. Pero sige lang, padayon lang nato niya itong mga gibati diri. Sige, diri na puntang banda. So, diri guys, ang mga naa-diri na side is mga panragid ni siya tanan guys. These are all tinapay. Iba't ibang klaseng tinapay. Ito is, galing ito sa Oululainen. Actually, itong Oululainen guys, nasa Lahati ito. Sometimes, kapag nagkapanahon ako guys, papasyal ako doon. Kasi pwede doon bumili doon ng tinapay. Pero actually, bakit ako pupunta doon kung marami naman akong nakukuha din sa 8 euros? Pero let's try next time. So ito guys, Oululainen, meron silang factory dito. Parang part din yata siya ng Fazer. I'm not really sure. Tapos ito guys, famous brand talaga dito sa Finland itong Fazer na mga tinapay. And kumuha ako nitong light na tinapay kasi ito yung gusto ni Anika. And of course, hindi mawawala dyan yung mga Ruiz Leipa guys. Yan Ruiz Leipa, Ruiz Palat. Yan. Tapos meron pa akong isang Ruiz Leipa dito sa likod. Tapos ito ding Ruihe Palat. Sa Finnish guys, yung word na palat, yung palat, Ruiz is rye. R-Y-E, rye. Or trigo, manyata niya sa Tagalog guys. I'm not sure. Tapos yung palat guys is peas. Ruiz, peas. Basta, I don't know why. But ganun yung nila, logic nila. Basta Ruiz palat. Palat. Tapos nakakuha din ako dun guys ng grilled tortillas. So ito siya is grilled na siya. Ilalagay lang siya sa microwave. Or pwede mo siyang ilagay sa pan for couple of seconds lang. Tapos, kagawa ka ng wraps. Diba? Tapos marami akong mga dahon-dahon dyan. Pwede tayong gumawa ng wraps. So, nakakuha ako nito. Tapos, meron pa akong nakuha dito na isa pa yata na parang, saan ba yun? Ay, ito siya, Ito, Liha Piraka ito, guys. Meron siyang palaman na liha. Liha, sa atin sa Pilipinas guys, ang liha is, wag niyo nang basahin yan. Yan lang word lang na liha.
Yung word na liha sa atin sa Pilipinas, guys, is pampahait. Liha, yung papel di liha. Dito sa kanila, guys, ang liha kinakain. Sa atin, hindi kinakain ang liha. Pero sa Finland, kinakain ang liha. Kasi ang liha, guys, is karne. Liha piraka. So, meat pie. Liha piraka. Sa Pilipinas, ginaliha. Sa ato, diri sa mua sa Finland, guys, ginakaon ang liha, guys. Diba? Sometimes makatawa talaga ako sa Finnish kasi iba-iba talaga yung meaning ba, pero the same word, pati yung pagkasabi. So guys, ito lahat yung mga nakuha ko doon. Sobrang dami guys, and I'm so happy. We're so blessed. Nakakuha din pala ako dito ng vinegar pala guys, 2 kinds ng tawag nito grapes. Yung ano ba to, tuma. Ay parang same lang sila, pero parang iba yung itsura ng isa, you know. Basta vinegar pala guys is grapes yan sa Finland. Sa Finnish na word, vinegar pala. Sobrang dami nito guys. As in, diba? Malapit lang kayo guys. Sabay-sabay sana tayo punta doon sa 8 euro. I'm thinking na ibigay yung ibang fruits or yung vegetables doon sa kapitbahay ko mga Pilipino. Kasi itong mga kamatis, hindi ko man ito mauubos lahat-lahat guys. Hindi ko siya maubos. So, I think bibigyan ko sila. Tatanungin ko muna kung ano yung gusto nila. Kasi sobrang dami naman nito. Para magamit din nila sa pagluluto nila. Kasi, kaya ako na lang magluto. Ako na lang magbigay sa kanila, no? Ano kaya mas maganda? Tuin ko na lang. Tapos bigyan ko rin sila, diba? Kasi sayang ito guys. So, sobrang daming pagkain talaga. Sobrang daming haviki ruoka guys, or yung waste food talaga dito sa Finland. And Finland is one of the country dito sa Scandinavia na sobrang dami nilang waste food. Lahat ito guys, kasi hindi na pasa sa standard nila, itatapon na ito sa basurahan. Tapos ito na yung mga ganito din yung mga nakikita ni Julie doon sa dumpster. Diba? Sobrang dami nito. May nag-comment pala na mag-dumpster din daw ako. Wala man ang dumpster dito sa bukid guys. Tsaka, with the amount of time na meron ako, trabaho, bahay, tapos, asikaso pa dito sa bahay, guys. Sobrang dami pa kasi naming gawain dito sa bahay. Hindi naman kasya yung oras ko, guys. And I'm always really tired after work kasi napaka-stressful din ng aking trabaho. So, I cannot go to the city para maglaroy-laroy, guys. Kaya nga, no, mahal ang gasolina, guys. Instead of me checking all those shops na kung meron silang dumpster, pupunta na lang ako sa 8 euro, guys. Kasi this one is much easier for me. Mas accessible siya sa akin kasi isang direction lang. Rather than going from shop to shop, mas maghahanap ng parking. Kasi, guys, mahirap din ang parking sa city. Magbayad ta, guys. Wala man akong mambayad ng parking all the time. Tsaka, malalayo yung mga stores dito guys, hindi kagaya sa city na malalapit siya. Kaya, I'm so happy na this is more than enough for me. I leave the dumpster to Julie and Mars Quenny. Bahala na sila mag-dumpster kasi marami silang oras. Ako guys, malayo pa yung bahay ko guys, pauwi pa dito, malayo pa, diba? Kapoy na kayo after work. So, hindi ko rin kakayanin yun. For them, they have their own strategy paano nila minamanage. Ako guys, nasistress ako sa trabaho ko rin lagi. Kaya hindi ko kaya rin yung ginagawa nila guys. Because I've seen paano mag-dumpster si Julie. Hindi madali guys. Hindi madali yung ginagawa nila. Mag-check, magbuhat, baba ng sasakyan, buhat na naman, mabigat guys. Hindi ko kaya yung ganun. So, itong sa akin, yung 8 euros na shopping guys, this is more than enough for us. And di naman namin kailangan ng sobrang daming pagkain guys. Kasi pag sa dumpster, for sure marami kang makukuha. Saan namin iso-store yun? That would be a problem. Hindi ko rin kayang linisin yun lahat-lahat. Kasi maliit nga yung kusina namin. So, I only take what we can and whatever I can share to my neighbors here. So, ito mga tinapay, for sure, papasok yan lahat sa tiyan namin. Pero hindi yan sabay-sabay papasok, guys, of course. Kasi, i-store namin yan sa freezer. Marami pa kaming tinapay actually sa ref. And, mas marami pang masustore kasi ito nga marami pa dito. Oh, Nico, you have your beer. Do I need to look like this?
Ni. Yeah, we have lots of food. There's your beer. Joo. Mä tämän nyt ja menen saunaan. Is it? What do you think of this 8 euros? Cheap. It's cheap, right? Pimo has dog food there too. Joo. Tehdäänkö me mehua? Yeah, let's make a Was it mehu. in the bag or how they... Yeah, it was from the bag. I took it from there. Okay. It wasn't like that. Pagod na yan siya, guys. Kasi nga malayo yung bahay pa punta dito sa amin. But Nico is so supportive. We are going to make mehu of those as well. Hey, we can make pinati cake to. Onko meillä pinatti? To yun, pinati. Tehdään pinatti. Ni, those are pinati. O yan, ininom niya yung kanyang isang beer. How was the beer taste? Joo, hyvä. Hyvä. 0%. Haluatko mesta? Hey. Pinapatikim niya ako, guys. Hindi naman ako umiinom ng beer. Bahala ka dyan. Hindi ko talaga gusto. Siya na ang uminom. You like that one? Blueberries? Oh, di ba? Mommy will wash it first. Mommy will wash it. So, guys, atat na yung aking amo, si Anika. Ayan na, ay kumuha ng... no, let's wash it first. Let's wash it first. Hugasan ko na to, guys, kasi nga, hindi na siya makapaghintay. Di ba? Favorite niyo kasi talaga yung lahat ng mga berries. Guys, punta kayo dito sa akin. Samahan niyo ako pumunta ng 8 euros. Diba? Nakakatuwa. Sobrang daming pagkain. Punong-puno na naman yung aming lamesa. Guys, salamat na marami sa panonood ng video kong ito. Ingat po kayo palagi. And I hope you'll see you in the next one. Hey, hey! Puno to kanina, guys. Ito na lang natira. Grabe kain ni Anika. Sobrang tipid talaga. Can you imagine if I will just buy this one from the store, tapos si Anika lang makakaubos, di ba? Sulit na sulit talaga yung aming 8 euros. So guys, ito na yung dinner namin. Si Anika kumain na siya. And ito talaga yung kanyang binanatan.